Hindi umano Artificial Intelligence Data Center kundi Advanced Manufacturing lamang na kabilang sa Pacsilica Initiative ang itinatayo sa New Clark City sa Tarlac. Ayon po yan sa Department of Trade and Industry. Ipinaliwanag din ng DTI ang ilan sa mga plano para tugunan ang pangamba sa mga posibleng negatibong idulot ng proyekto. Nakatutok si Bea Pinlac. Hindi pinalampas ng ilang mambabatas na busisiin ang Pacsilica sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang halos 11 billion peso budget para sa Department of Trade and Industry sa 2027. Isa sa mga nilinaw ng DTI, hindi Artificial Intelligence Data Center ang tinatayo sa New Clark City. Ang gagawin ho sa New Clark City is really for advanced manufacturing. So this would be for the equipment that will go into the AI data centers. But the AI data centers themselves will not be in the New Clark City. Isa lang daw yan sa mga proyekto sa ilalim ng Pacsilica Initiative na pinangungunahan ng Amerika. Sa ngayon, may usapan pa raw na isa pang Pacsilica project, isang Integrated Circuit Design National Hub sa Metro Manila. Sa halip po ng assumption fears, medyo mas naalarma tayo knowing na multiple sites pala ito. Umaasa ang gobyerno na sa pamamagitan ng mga Pacsilica projects, mabibigyan ng trabaho ang mga Pilipino at lalo pang mapapalakas ang industrial competitiveness ng bansa. Pero may mga pangamba rin itong dala. Kabilang na ang pangambang kakain ng kuryente at tubig ang mga proyekto gaya nito, bagay na sinubukang pawiin ng DTI. Do you have to build your own roads, bring your own power, and then secure and reuse your own water? So yun ho ang usapan natin dun sa magdi-develop dun sa New Clark City. And isang project lang po yun. Parang hindi natin mag-get sa paano yung bring your own water o order sila ng tubig sa labas ng bansa. Okay, tubig pa rin ng Pilipinas yan. Paliwanag ng DTI, ilan sa pinag-uusapang plano para riyan ay ang pag-harvest ng tubig ulan at desalination o proseso ng pag-convert ng saltwater sa freshwater. Hindi man AI data center ang tinatayo sa New Clark City, hindi raw sarado sa usapan ng pagtatayo ng ganitong proyekto sa ilalim ng Pacsilica. Pag pinag-usapan natin data center, it may happen in another location na mas appropriate for data center. Ibig sabihin, mas available yung tubig at mas available yung power. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Lumabas sa muling pagsalang ni dating Special Disbursing Officer Gina Acosta na wala na siyang hawak na patunay na natanggap ng nooy head ng Security and Protection Group ng BICE na si Raymond Lauchica ang confidential fund. Dahil binawi raw nito ang dokumento matapos silang makapag-liquidate. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, tama ka, yung witness nga ngayong araw ang nag-release ng confidential fund ng Office of the Vice President na nasa kalahating bilyong piso noong 2022 at 2023. At sumetro po ang pagtatanong sa kanya kung bakit ibinigay niya lahat ang pondo na yan sa security officer ng BICE at kung bakit hindi umano niya inasisa ng maayos at ng todo-todo yung pinagkagastusan ng confidential fund na yan. Sa muling pagsalang ni Special Disbursing Officer Gina Acosta sa witness stand, tinanong siya ng prosecution bakit niya binigay ang kabuuang kalahating bilyong pisong cash kay Colonel Raymond Dante Lauchica, ang nooy pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group, kahit na hindi ito sakop ng Fidelity Bond. Ito yung insurance na kinukuha bilang proteksyon sakaling mawala ang pera. Inamin ni Acosta na alam niyang hindi bonded officer si Lauchica pero nagtiwala daw siya dito dahil inaprubahan ito ni Vice President Sara Duterte. Kung mawala yung pera, at least, may bond na po pwedeng makarecover yung bansa. Tanong, si Colonel Lauchica ba nag-post ng Fidelity Bond? Si security officer na si Colonel Lauchica, dili po siya banded, Your Honor. Pero ang accountable pa rin, Your Honor, ako gihapon, Your Honor. Nirelease ko po kay Colonel Lauchica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming
ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Lumabas din sa pagdidig, wala na ngayong hawak si Acosta na patunay na na-receive nila Chica ang confidential fund dahil binawi raw nito ang dokumento matapos silang makapag-liquidate. May dokumento kayo now na ipapakita in an impeachment trial sa harap ng ating mga senator judges, sa harap ng taong bayan na tinanggap nga ni Colonel La Chica yung 125 million pesos galing sa iyo. Binawi po niya, Your Honor. Hindi po ba kakaiba, unusual, na yung acknowledgement receipt babawiin ng taong pinagbigyan mo ng pera? You don't find it unusual? Objection, Your Honor. Argumentative. Sustained. Kindly Yes, Honor. reform, counsel. Inungkat ni Ligutan kung ganito din ba ang gawain ni Acosta nung disbursing officer pa siya sa Davao City. Aniya, nakatanggap ang syudad ng 460 million pesos na confidential fund kada taon mula 2019 hanggang 2022 o kabuang 1.8 billion pesos. Ito yung modus operandi nyo. Binibigay mo yung confidential funds sa isang security officer, may acknowledgement receipt, pero binabawi ng pinagbigyan mo yung acknowledgement receipt, kaya hindi mo hawak. Tama po ba sa Davao City? I will have to recall, Your Honor, kay matagal na po Yes, kasi okay. yun. Sa cross-examination ng abogado ni VP Sara, pinunto sa pagtatanong na walang pinuna ang Commission on Audit sa liquidation ng confidential fund ng Davao City. Nauna ring sinabi ni Acosta na si Colonel La Chica ang bumuo ng physical and financial plan para sa confidential fund. Siya rin ang nagpatupad ng plano at si La Chica rin ang nagbigay sa kanya ng acknowledgement receipts na nagpapakita kung paano ginastos ang pera. Kaya tinanong si Acosta kung inalam ba niya na totoo talaga ang pinagkagastusan ng confidential fund gaya halimbawa ng perang ibinigay kina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Dong Piang, Shane Ngit-Ngit at Suniso Belat. Sagot ni Acosta, hindi niya ito personal na nakita pero nagtanong naman daw siya. Ang sagot nila Chica, confidential at sensitibo ang pinagkagastusan nila. Hindi mo rin malalaman na binigay pala ni Colonel La Chica yung confidential funds sa mga kaibigan at kaalyado ng Vice President. Di po ba? Hindi mo rin malalaman yan. Nag-rely po ako kay Colonel La Chica at saka sa mga dokumento po, Your Honor, na binigay niya sa akin. Hindi mo rin malalaman, ma'am, na in fact, binigay ni Colonel La Chica yung 500 million pesos sa Vice President herself. Hindi mo rin malalaman yan. Hindi ba ito isang scam o tahasang panlililang sa pera ng Your taong Honor. bayan? May we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor. It's very much pertinent. I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record. Nang tanungin sa puntong ito ng defense lawyer, paulit-ulit na tanong ay kung tinatakda ba ito ng joint circular ng Commission on Audit. Require din po ba ng joint circular na pinagbabawal kayo mag-rely sa documents provided by a security officer? Wala, Your Honor. Tama po ba na wala sa joint circular nagbabawal from getting inputs and guidance from a security officer in preparation of the physical and financial plan? Sa pagkaintindi ko po, wala pong pagbabawal doon. Punto rin ng depensa, wala daw maling ginawa si Acosta sa pagpirma sa certification na nagsasabing na gastos ng wasto ang confidential fund. May template daw kasi ang form alinsunod sa circular kaya limitado lang din ang pwede niyang gawin. Pero gate ng prosecution, kung ginarantiyahan ni Acosta ang pinagkagastusan ng confidential fund, baka siya ang makulong. Pero nanindigan si Acosta. Alam niyo po ba, Miss Gina Acosta, na ikaw yung maaring makulong kapag napatunayan sa isang criminal court yung crime, for example, ng plunder
Ako ang accountable officer. Siya po ang i-appoint, Your Si Ma'am, I Honor. memorize. Sa paulit-ulit na pagsasabi ni Acosta na dumepende lamang siya kay La Chica sa mga detalye ng confidential activities ng OVP, tinanong siya ng prosecution kung tingin niya bakit siya ang ginawang Special Disbursing Officer ng OVP. Hindi ko alam po, Your Honor, kung bakit ako po ang kinuha ng Vice Presidente as SDO. Hindi po ba naging SDO ka? Because you follow orders blindly. Hindi ko alam, Your Honor. Basta ako, ginagawa ko lang, Your Honor, ang akong pagiging SDO, Your Honor. Mel, bukas ay pagpapatuloy po ang pagdinig alas 10 ng umaga. Pero Mel, pinag-uusapan na rin po dito yung posibilidad na ilipat na po muli ang pagdinig sa hapon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division si Senador Jinggoy Estrada na makalabas ng New Quezon City Jail sa Miyerkules para makapagpa-x-ray sa tuhod. Alas 11 ng umaga pupunta sa isang pribadong ospital sa San Juan si Estrada. Alinsunod sa inilabas na resolusyon ng korte, sasamahan siya ng mga security escort. Pwede ring sumama ang kanyang immediate family, legal counsel at attending medical personnel. Sabi pa ng korte, si Estrada ang dapat gumastos sa kanyang hospital bill at iba pang bayarin. Bawal ang anumang larawan, video at pagpo-post sa social media ng gagawing procedure. Pagkatapos, dapat bumalik si Estrada sa New Quezon City Jail ng alas 3 ng hapon kung saan siya i-detain para sa kasong plunder at graft kaugnay sa maanomalya umanong flood control project kickbacks. Ilang taon pa lamang nang matapos gawin pero nawasak agad ng mga nagdaang habagat at bagyo ang nasa 20 bilyong pisong halaga ng flood control projects sa Occidental Mindoro. Paniwala ng gobernador ng lalawigan, mababa ang kalidad ng mga ginamit na materyales. Nakatutok doon live. JP Sorian. JP! Emil, mga kapuso, tama, humigit kumulang 20 bilyong pisong pondo na inilaan para sa mga flood control projects sa probinsya ng Occidental Mindoro ang nawasak ang malaking bahagi matapos nga ang nagdaang habagat at pinangangambahang lalaki pa ang pinsala. Mula sa Himpapawid, kitang-kita ang lawak ng nawasak na river wall sa Amnay River sa Barangay Claudio Salgado sa Sablayan, Occidental Mindoro. Flood control project ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH na inumpisahan noong 2023. Sa tindi ng pinsala, may mala sinkhole na butas na ito at napunta na sa ilog. Wala pang 2 taon nasira na ito ayon sa mga residente. Laking budget. Bago ganyan lang nangyari. Sira. Parang buhangin lang na nilaglag niya sa tubig. Wala na. Ayon sa barangay officials at provincial governor, pati sa sumbong sa Pangulo Portal, subcontractor ng proyekto ang SunWest Construction and Development Corporation na umano'y kay dating ako Bicol Party List Representative at Puganteng si Saldico. Base din sa portal, ang bahagi ng Patrick River Flood Control Structure Project sa barangay napunta sa Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated na pagmamay-ari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa pagbaha sa barangay noong nakaraang linggo, daan-daang pamilya ang inilikas. Natabunan din ng buhangin ang mga palayan na pangunahing kabuhayan ng mga taga rito. Isa sa mga nanguna sa rescue operations ng mga binaha ang barangay official na si Redin, habang lubog sa baha ang sariling bahay at nasa panganib din ang pamilya. Sa laking pira sir niyan, nilagay na yun dyan bago ganyan lang mangyayari. Akala namin, safety kami. Pala, ito pa magbibigay sa amin ng panganib kasi yung laki ng tubig, biglang bumagsak, biglang ang tubig ang lakas. Nananawagan sana kami sa ating mahal na Pangulo na sana kami po ay mabigyan ng magandang dito, proteksyon. Nasira rin ang iba't ibang bahagi ng ibang flood control project sa Sablayan, gaya sa bahagi ng Amnay River sa barangay Santo Lucia. Project yan ng bago pa. At sa Barangay Victoria na inumpisahan noong 2020 pero nasira noong 2022. Muli ang ginawa noong 2023 kung saan SunWest din ang subcon.
Hindi bababa sa 26 ang DPWH flood control project sa bayan. Paniwala ng provincial governor, mababa ang kalidad ng mga ginamit na materyales. Yung mga materyales, ang daling gumuho yung kanilang mga semento. Kung maayos kasi yung as per specification, halimbawa yung pilote. Sa bayan ng Santa Cruz, nasira din ang seawall na ito na itinayo noong 2023 bilang proteksyon sa malalakas na alon ng West Philippine Sea. Proyekto rin ito ng kumpanya ng mga Diskaya. Pero wala pa pong 2 taon matapos gawin ang seawall na ito dito sa Barangay Poblacion 2 ay nasira na ang proyekto at nitong nagdaang habagat ay tuluyan ng bumigay ang bahagi ito ng seawall. Nang magumpisang magsulputan ng mga sira, bumalik daw ang mga gumagawa. Pagkatapos ng 3 buhos nila na yon, umalis na hanggang ngayon, hindi na nagbalik. Ang mga bangka ho namin, nandun lahat ngayon, yung namumuti na yon. Ito po namang aming bahay, yun ang malaking epekto kapag hindi ito nayari. Hindi po kasi nakipag-coordinate sila sa barangay at saka sa munisipyo kung sino po yung contractor. Basta nakita na lang po namin, may nagkakaroon na po ng paglalagay dyan ng seawall. Ayon sa governor ng Occidental Mindoro, humigit kumulang 20 billion pesos na halaga ng flood control project sa probinsya. Nasa sablayan ang karamihan. Ang paliwanag daw sa kanila dati ng DPWH at subcontractors. Sila naman ang nagsasabi na may warranty yan na 5 years, ganun. Pag nasira, gagawin. Gagawin ng kontraktor o gagawin nila o pupunduhan ulit. Hindi sayang yung ninakaw na pondo para doon dapat na instead na dapat as per specification, di ba? Ay dapat kumpleto 'yon. Halimbawa, ang pondo ay halimbawa ay 50 million. Ay binawasan nila, di ba? Kaya kung yung kumbaga sa contractor mayroon ng kanyan mayroon na silang profit din naman. Mayroong ipinoprogram na profit ng contractor na diyan. Pinadalhan namin ng email at kinokontak ang DPWH Mimaropa pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ng SunWest at Great Pacific Builders and General Contractor. Inimbitahan namin sila secretary or yung mga engineers nila para makita kung anong dapat gawin ulit diyan. Kung papaayos sa contractor, wala naman ay mag-aayos, di ba? Dahil wala na nga, ay di paano gagawin doon? Ay di magpapatuloy na ganyan ang problema. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, ipaaayos ito sa kontraktor ng walang bayad. Yung mga nasira sa Occidental Mindoro, hahabulin natin lahat ng mga kontratistang gumawa. Pero Emil, hanggat hindi pa naayos ang mga nasirang flood control project, ay nakabantay po ang mga residente rito sa Barangay Poblacion 2 at tinitingnan nila kung patuloy na lalaki ang sinkhole na nasira po dahil po sa sirang seawall. At pinuntahan din po natin, Emil, ang isang kalapit na barangay dito rin sa bayan ng Santa Cruz kung saan po naayos rito mahigit 2,000 indigenous Mangyan community matapos masira ang isang dike wall na isinisisi rin sa isa pang hiwalay na flood control project na hindi rin natapos. Balik mo na sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Pang-birthday at hindi pang-abuloy. Yan po ang hinaing ng isang grupo ng mga senior citizen na inirereklamo ang delayed na benepisyo sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. May paliwanag ang National Commission of Senior Citizens at yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Noong January 22, nag-celebrate ng kanyang 85th birthday si Lola Norma. Sabi sa Expanded Centenarian Act, makakatanggap ng 10,000 pesos ang makakaabot ng 80th, 85th, 90th at 95th birthday. Nag-file ng dokumento si Lola Norma sa Office of Senior Citizens Affairs ng Quezon City 6 na buwan bago ang kanyang birthday. Lagi raw siyang nagpa-follow up pero nakakalahati na ang 2026, hindi pa rin niya natatanggap ang benepisyo. Para na nga nakikilimos eh. Kuminsan, parang gusto ko nang bawali-baliwalain ba dahil nagmumukhang kawawa. Lagi kang magpa-follow up, tapos ganun ang lagi ang sakit sa'yo. O, wala kami magagawa.
Hindi lang daw si Lola Norma ang may ganitong problema. Kaya naghain ng reklamo sa Anti-Red Tape Authority o ARTA ang kanyang grupo na Marilag Senior Citizens Association. Ang ilan nilang miyembro pumanaw nang naghihintay pa rin sa benepisyo. Sabi nila hindi yan abuloy kundi pa birthday. Kaya sana ibinibigay agad. Madali lang mag-claim, mag-apply ka lang eh. Ang problema, yung pagkatagal-tagal na talaga naman nasa batas na dapat ibigay doon sa mismong araw ng birthday mo, ay hindi dumarating. Kaya ngayon may namatay na. Paliwanag ng National Commission of Senior Citizens, maraming benepisyaryo sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon, pero kaunti lang ang nagpoproseso ng mga dokumento. Yung pong dami ng mga application is not commensurate to our existing human resource. Triple ang dami ng populasyon natin sa NCR, Region 3 at Calabarzon. Ngayon ma'am, kaka-approve po ng DBM ng aming request for additional human resource. Ayan. So, we're happy po na ibalita na magkakaroon na po kami ng dagdag na tao para po dito. Sabi ng komisyon, binigyan na nila ng update sa status ng claims ang Marilag Senior Citizens Association. Para mag-claim ng benepisyo, kailangang mag-file sa Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA ng inyong lokal na pamahalaan. Hindi na kailangan ng birth certificate. Tatanggapin na raw ang 2 government valid ID. Iva-validate muna ng OSCA ang mga dokumento bago ito ipasa sa regional at central office ng komisyon para ma-verify. Sa ilalim ng Republic Act 11032 o the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, 3 to 20 working days ang palugit sa government transaction, depende sa uri ng transaksyon. 3 araw para sa mga simpleng transaksyon, 7 araw kung complex transaction o kailangang dumaan sa verification, 20 days para sa highly technical transactions. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. A man's best friend, kung tawagin ang mga alagang aso. Kaya naman ang isang ginang sa Taguig, hindi iniwanan at sinagip ang 46 na aso sa paghagupit ng habagat. Sila ang hinatira ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Sa tuwing may sakuna, hindi lang mga tao ang apektado kundi maging mga hayop. Gaya sa paghagupit ng habagat ngayong buwan, may mga aso't pusang nasa kalye o di kay naiiwan sa bahay kapag lumilikas. Viral ang video na ito kung saan nakatungtong sa mataas na lugar ang 46 na aso para hindi abutin ng baha. Mga rescue dogs sila ni Irene at ng kanyang pamilya. Inuna namin silang iligtas. Lahat po sila ipinatong namin sa mas mataas na area. Kahit po yung mga gamit namin, hindi nabaling masira. Basta naka-safe lang po sila. 10 taon na raw silang kumukupkop ng mga inabandonang aso at pusa. Kahit simple lang ang kanilang buhay, binubusog nila ng pagkain at pagmamahal ang mga alaga na itinuturing nilang pamilya. Walang iwanan. Whatever happens, kasama nila ako hanggang dulo. Ang GMA Kapuso Foundation, hindi lang kapuso, kapusa at kaaso na rin. Bilang tulong, nagbigay tayo ng 5 sako ng dog food. Sinamahan na rin natin yan ng food packs at hygiene kits para kina Irene. Very grateful po ako kasi yung po ibinigay niyo po napakalaking bagay po sa mga rescue dogs po at sa cats. Saludo kami sa kabayanihan mo, Irene, at ng iyong pamilya. At sa mga nais tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay. O mag-donate online sa GBayanihan, Globe Rewards at Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Tinawag na fake news ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang lumabas na usap-usapang humiling umano ang bise ng pribadong pulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni POA, nang mabasa niya ang tungkol dito, ni ayaw sana niyang tanungin ang bise dahil hindi agad siya naniwala. But
I had a chance to talk to the Vice President. So sinabi ko lang sa kanya na baka matanong ako dito sa issue na ito. She agreed with me dun sa naging suggestion ko na i-diretso ko na talagang fake news siya.